Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Ito ang Balitang China, ang tanging channel na magbibigay sa inyo ng katotohanang mas mapait pa sa ampalaya pero ihahain natin ng may konting anghang, talas ng dila at tamang timpla ng chismis. Ako ang inyong lingkod at ngayong araw, pag-uusapan natin ang bakbakan ng dalawang higante na tila ba nakalimutan na may mga langgam silang natatapakan sa bawat hakbang nila. Kumusta na ang China? Ayun! Ang mga container sa pantalan, para mga rebulto na lang nakatambak, nag-aabang sa wala, at unti-unti nang nagiging bahay ng mga gagamba at lumot. Noong April 11, may isang user sa Douyin mula sa Zhejiang ang nag-post ng video na nagpakita ng tunay na kalagayan ng kanilang port. At hindi lang ito sa Zhejiang ha, ang mga higanting hub ng export sa baybayin ng China, Guangdong, Shanghai at pati na ang Hong Kong ay parang biglang na-stroke. Huminto ang galaw, nanigas ang operasyon. Bakit? Kasi naman, ang United States nagpataw lang naman ng 145% tariff sa mga produktong galing China. Isipin niyo mga kabayan, parang bumili ka ng isang basong halo-halo na ang halaga ay 100 piso, tapos ang hihinging tax sa'yo ay 100 at 45 piso. Sino ba namang hindi hihimatayin o mapapamura niyan? Ang matindi pa, opisyal na itong ipinatupad, kaya naman ang buong supply chain ng China parang sumabog na gulong sa gitna ng expressway. Dito sa Shanghai, partikular sa Yangshan at Waigaoqiao ports, nagkukumahog ang mga barko noong mga nakaraang araw. Karera ito mga bes, unahan silang makalabas ng dagat bago pa ibagsak ang martilyo ng tarif. Pero nung ibinaba ng hatol na 125% hanggang 145%, biglang nag-dead air. Noong April 10, halos wala ka nang makikitang barkong kargamento na papuntang Amerika. Nakakalungkot isipin na ang mga dati busy na daungan ngayon ay mas tahimik pa sa library. Cancelled lahat ang mga biyahe, pati mga flight na kargamento, walay na. Ang mga container na hindi nakaabot sa deadline, nakatambak na lang doon, parang mga pusong sawi na iniwan sa pier. Naghihintay ng paperwork para lang maibalik sa pinanggalingan. Sabi ng Radio Free Asia, tinatayang kalahati ng shipping capacity sa rutang US-China ay mabubura na sa mapa sa malapit na hinaharap. Isang exporter na nagngangalang Mr. Chan mula sa Guangdong na kasalukuyang nasa business trip sa Shanghai ang nagsabi na ang Yantian port sa kanila ay pareho lang ang drama. Ang mga container parang mga building na sa taas ng salansan, pero ang mga barkong umaalis mas madalang pa sa pagpapakita ng ex mong nagkakautang sa iyo. May isang empleyado sa Costco Shipping sa Yangshan ang nagkwento ng masaklap na katotohanan. Dati, kahit hindi puno ang barko, itutuloy ang layag basta bayad ang unused capacity. Ngayon, wala na yon. Pinagsasama-sama na ang tatlong barko para maging dalawa, tapos magiging isa na lang hanggang sa bandang huli, kahit wala ng karga, ilalayag na lang para lang hindi mabulok. Ang mga freight forwarder na dati mga hari ng kalsada at dagat, ngayon ay parang mga basang sisiw. Paano pa kami mabubuhay? Sigaw ng isa. Itinaas na naman ang tarif. Ang rutang US-Canada, bagsak na. Dito tayo sa nakakalitong bahagi, bakit pati Canada nadamay? Kasi naman, ang mga kargamento madalas dumaan sa US bago itawid sa Canada via bonded truck o vice versa. Para silang magkapatid na dati inseparable, laging magkasama sa lakaran. Pero ngayon, nag-aaway na sa mana at pati bakod ng bahay ay pinag-aawayan. Ngayon, pati ang mga forwarder, wala nang makain at hindi lang sila, baka pati kayong mga nanonood, ramdam na ang epekto sa bulsa. Mahirap ang buhay, friends, pero sabi nga sa kanta, better days will dumating. Survivor tayo ng 2025 US-China trade war, di ba? Kahit 145% pa yan, may mga nakakalusot pa ring ninja na nakakapagnakaw ng 20 containers. Sabi nga nila, hindi lahat ng bayani ay nasa liwanag. Ang mga nakaligtas sa bodega ay witness din ng kasaysayan. Ayon sa ulat ng Ming Pao, ang mga nasa sea freight consolidation business sa China at US ay nag-usap-usap na. Ang resulta, noong April 10, ang booking volume ng mga container na paalis ng China papuntang Amerika ay bumagsak ng higit sa kalahati. At ang nakakatakot na hula nila, dahil sa gulo ng tariff war na ito, baka pagdating ng mga gamit sa US, i-reject lang ng mga buyer at ibalik sa pinanggalingan. Double gastos, double sakit sa ulo. Pati ang air freight na dati mabilis, ngayon ay parang pagong na stroke. Sabi ng isang agent mula South China, ang mga lipad sa susunod na linggo ay bababa ng 90%. Ang mga airline nag-aalsa, balutan na rin at binabawasan ang mga cargo flights.
Dahil sa biglaang pagtaas ng tax, ang mga exporter at kliyente ay nag-uumpugan ang mga ulo kung sino ang magbabayad ng dagdag na gastos. Ang resulta, maraming produkto ang napilitang huminto sa gitna ng kalsada. Ang mga factory sa Zhejiang at Guangdong na dati parang mga palengke sa ingay at gulo ng produksyon, ngayon ay parang mga sementeryo na. Ang mga warehouse puno ng gamit na dapat sana ay nasa Amerika na at ginagamit na nina Joe at Mary, pero ngayon nakatambak lang at inaalikabok. Ang mga business owner, konti na lang ay magpapa-admit na sa mental hospital sa sobrang stress. 145% tariff? May calculator ba si Trump o hula-hula lang? Tanong ng isa. Isipin mo, bibili ka ng gamit na 100 pero bago mo mahawakan, magbabayad ka muna ng 145 sa US Customs. Ibang klase. Si Mr. Wong na may textile factory, umiiyak na sa harap ng kanyang bodega. Ang shipment niya ng polyester fabric na nagkakahalaga ng 200,000 na dati ay kumikita siya ng 50,000, ngayon ay lulugi pa siya ng 40,000 dahil sa bagong tariff. Ngayon, ang mga tela niya, kahit gawing pamunas ng pinggan o basahan, wala nang gustong kumuha. Ang cash flow, tuyot pa sa lalamunan ng taong galing sa disyerto. Ang mga order, kanselado lahat at ang mga deposito, parang bula na naglaho. May isang netizen mula Jiangsu ang nag-comment, ang pamilya ko ay nasa foreign trade. Karamihan ng order namin galing US. Kahapon, tumawag ang kliyente, pause muna raw. Sabi naman ng isa, mula Guangdong, kanselado lahat. Pati deposit ayaw na nilang bawiin, iwan na lang daw ang gamit kaysa magbayad ng tarif. Masaklap, di ba? Isang empleyado sa Zhejiang ang nagsabi na kahit ang mga gamit na nasa gitna na ng dagat, haharap pa rin sa 54% tariff kung hindi mailalabas sa May 27. Habol hininga na ang lahat para sa kahit konting relief. Isang owner ng automotive parts factory sa Guangdong ang nag-post ng video na punong-puno ng hugot. Sabi niya, ang factory niya ay naging retirement home na. Noong nakaraang taon, ang ingay ng mga makina, akala mo may concert, pero ngayon, kahit daga, nahihiyang pumasok. May 2 million yuan worth ng gamit na nakatambak na parang bundok at kahit ipamigay niya ng libre, walang gustong kumuha. Ang mga worker niya, nakatambay lang sa labas, nagbibilang ng dadaan habang siya ay naglalabas ng pera mula sa sariling bulsa para lang may pampakain sa kanila. Ang bangko naman, araw-araw siyang tinitext at tinatawagan para sa utang. Kapag tumagal pa ito ng 3 buwan, ang mga makina ko, ibebenta ko na lang bilang junk metal, sabi niya. Galit siya sa mga Amerikano dahil bigla ang nagtaas ng tarif nang hindi iniisip ang mga maliliit na negosyante sa real industry. May isa pang owner ng clothing factory, nag-clearance sale na dahil sa sobrang stock. Sino ang gusto ng puting pantalon? Kunin nyo na. Kesa itapon ko lang ang 10,000 nito. Nakakapanghinayang. Ang mga physical stores, nagsasara na rin. Ang mga big brands, nagpapadala na ng mga tunay na produkto na may labels, clearance sale na lahat. Ito ang bagsik ng trade war sa mga industriya ng textiles, apparel, electronics at automotive. Ang mga factory na dati gumagawa para sa mga sikat na American brands, ngayon ay parang basurang iniwan sa kanto. Marami ang napilitang huminto o subukang magbenta sa loob ng bansa. Pero dahil ang mga tao sa China mismo ay matamlay ang bulsa, hindi rin ito naging solusyon. Ngayon, April 10, ang tariff ay umabot na sa nakakalulang 145%. Maraming kaibigan na may OEM factories ang nagsasabing lahat ng US orders nila ay walay na. Pati ang mga tapos ng produkto, ni-reject. Ang mga barkong nasa port na, pinapabalik. At ang pinakamakapalang mukha, may mga kliyente pang humihingi ng deposit back kapag may sakuna. Ang factory talaga ang laging taya. Walang pakialam ang buyer kung nabayaran mo na ang raw materials. Sa Shantou, ang mga gumagawa ng laruan, 0 orders na mula Amerika ngayong taon. Si David Fang, isang Amazon seller sa Shenzhen, napilitang itaas ang presyo ng 30%, bawasan ng ads. At maghanap ng ibang bansang mabubudol, mabebentahan. Ayon kay Wang Xin ng Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, ang mataas na tariff ay tuluyang bumura sa lumang cost structure. Mas matagal na clearance, mas mahal na logistics, mahirap na talagang lumaban ang mga Chinese sellers sa US. Nagbabala siya na baka magkaroon ng malawakang pagsasara ng maliliit na negosyo na magreresulta sa pagdami ng mga tambay. Pero sa kabila ng hirap, may mga tao pa ring matindi ang patriotism dahil sa propaganda ng gobyerno.
Isang owner ng down comforter factory sa Anhui ang nag-post ng video. Sabi niya 90% ng business niya ay sa Amerika at ngayon hinto lahat. Pero kahit biktima siya, todo suporta pa rin siya sa bakbakan ng China laban sa US. Mahirap ba ang buhay? Sobra. Pero kailangan ba nating lumaban? Siyempre. Sabi pa niya, ang dignidad daw ng tao ay nakasalalay sa pagbangon ng bansa. Kahit daw mawala ang lahat sa kanya, all in pa rin siya. Ang video na ito ay naging viral at pinag-initan ng mga netizens sa labas ng China. Ang tagal mong yumaman dahil sa mga Amerikano, tapos ngayon, wala kang utang na loob, sabi ng isa. Ang iba naman, tingin nila ay ginagamit lang ang patriotism para sumikat bilang influencer at makabenta. Pero sa kabilang banda, ang lungkot at kawalang pag-asa ay kumakalat na parang virus. Isang user mula Jiangsu ang nagsabi na kahit ang mga matatandang 80 years old ay nararamdaman ang bigat. Lahat ng industriya ay pabagsak na, lalo na sa Guangdong at Zhejiang. Kapag ang mga mayayamang bansa ay tumigil sa pagbili, ang collapse ng ekonomiya ay hindi na kakayanin. Sabi ng isang vlogger, 2025 will be tough, pero hindi ko akalaing ganito kalala. Ramdam mo ang helplessness. Baka isipin nyo, hindi naman ako nasa foreign trade, safe ako. Pero mali kayo, kabayan. Isipin nyo ang taxi driver sa Shenzhen. Dahil mahina ang business, ang mga negosyante ay nag-train na lang sa halip na mag-taxi papuntang Hong Kong. Ibig sabihin, pati ang taxi driver nawalan ng kita. Domino effect ito. Kapag ang malaking kliyente ay naghirap, damay ang lahat ng supplier sa listahan. At ang pinakakawawa ay ang mga manggagawang tinanggal. Sila itong walang ipon, walang passive income at umaasa lang sa sahod na nawala na. Ang irony pa nito, baka ang mga manggagawang ito rin ang mga nag-cheer sa social media para sa giyerang ito. Saklap, di ba? Ang e-commerce sector ay nakaranas din ng unprecedented shock. Sabi ni Wang Xin, ang pressure sa mga SMEs ay magreresulta sa malaking bilang ng unemployment. Marami na ang sumusubok bumalik sa domestic market. Isang seller na 8 taon na sa industriya ang nag-post ng video ala 3 ng madaling araw. Sabi niya, natiis ko ang puyatan, ang logistics delays, at ang palit ng exchange rate. Pero ang tariff na ito ang tuluyang dudurog sa amin. Pinaghahandaan na niya ang paglipat sa domestic beauty tools market pero dahil tapos na ang panahon ng pagsusuot ng mask, matumal ang benta, ang mga damit sa Guangzhou, nakatambak lang at hindi maipadala. Lahat ito dahil kay Trump at sa 100% plus na tariff, desidido na silang ibenta na lang sa loob ng bansa kahit anong presyo, maubos lang. Ang gyerang ito ay lalong tumindi noong April 10 nang i-announce ng Trump administration ang 145% tariff. Gumanti ang China ng 125% kinabukasan. Sabi ni Xi Jinping, hindi sila takot sa unjust suppression. Ang Ministry of Foreign Affairs naman handang lumaban hanggang dulo. Ang State Council Tariff Commission ay mas matapang pa. Kahit daw itaas pa ang tariff, ang mga export ng Amerika sa China ay wala nang pagbebentahan. Pero ang pinaka-nakakagulat ay ang statement ni Victor Gao, ang Vice President ng Center for China and Globalization. Sa isang interview, tinanong siya kung ano ang mangyayari kung mawala ang US market sa China. Sabi niya, we don't care. Oo, tama ang narinig nyo. 5,000 years na raw ang China at sa halos buong panahon na yon, wala namang Amerika. Mabubuhay daw sila ng panibagong 5,000 years kahit wala ang US. Napakatapang, di ba? Pero nakakadismaya ang ganitong kayabangan. Bilang bahagi ng isang think tank, ang indifference niya ay hindi nakakatulong sa paghahanap ng solusyon. Ang comparison niya sa kasaysayan ay hindi lang illogical, kundi absurd. Ang modernong ekonomiya ng China ay nakadepende sa globalisasyon at international trade. Hindi na sila simpleng agrarian society. Sila ang second largest economy sa mundo na pinupush ng export. Ang mawala ng access sa US market ay nangangahulugan ng pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar, pagkawasak ng supply chains at milyon-milyong trabahong nakasalalay dito. Ang pagbabaliwala sa ganitong komplikadong issue ay pagpapakita ng kawalan ng malasakit sa mga negosyante at mamamayang naghihirap na ngayon. Mas nakakabahala ang mga empty slogans na fight to the end nang walang konkretong plano. Ang tanong, para kanino ang mga slogans na ito? Para ba palakasin ang loob ng mga tao sa loob ng bansa o para lang asarin ang buong mundo? Sa huli, ang mga langgam na tulad natin ang laging naiipit sa pag-uumpugan ng mga higante. Hanggang dito na muna ang ating balita. Mag-ingat kayo at laging maging mapagmatyag. Ito ang Balitang China, nag-uulat ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Hanggang sa muli mga kabayan, paalam!